Magpalang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kapatid po narito, sa ating po mga kapatid po na nasa online, diyan po sa Pilipinas, kina Pastor Roy, kay Minister Gay, sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, kina Brother Marco, Brother Roy, Brother Chris. Palang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa series ng Anchored on the Supremacy and Sufficiency of Christ. Nung nakarang Friday po, kinuha po na si Geraldine yung the responsibility of the reconciled. Pero sa oras po ito, sa gabi po ito, hindi po tayo mag-series. May ipinagkulo po sa akin ng Panginoon Diyos na nagmula po sa Genesis chapter 22. Pwede po tayong tumayo at basahin po natin yung ating scripture sa gabing ito. Sabay-sabay po natin yung basahin. Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Abraham tested Abraham. Said to him, Abraham, here I am. Replied. Then said, take your son, only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him as a burnt offering on the mountain. I will show you. Early the next morning, Abraham got up. He talked with him. When he had got enough wood for the burnt offering, he set out the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, stay here, while the boy will worship you. Abraham took the wood and he carried the fire. Together, Isaac spoke up to his father. Father, yes, this is Abraham replied. The fire and wood are here, Isaac said, but where is the lamb on the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb. And the two of them went together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar. He bound his son, leading the altar. At the top of the wood, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Do not aim at the boy. Do not do anything to him. Now I know that you are your God, because you have nothing with him. Abraham looked up and the tree, saw a ram caught by its horn. He went over and took ram and sacrificed it back instead of his son. So Abraham called the place the Lord will provide. On the mountain will provide. The angel of the Lord said, praise the Lord. Because you have done this and not your son, your only son, I will surely make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring all nations of earth will be blessed, because you have obeyed me. Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos. Tunay, Panginoon, tapat ka sa aming buhay, Panginoon. Tunay po, O Diyos, tunay po, Lord God, ang dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabi ito, Panginoon. Kami, Panginoon, narito, Lord God, na iyong tinawag, O Lord God. Dalahin ko po, O Diyos, na buksan mo po ang aming espiritual na pangunawa, aming espiritual na puso at kaisipan, Panginoon, upang lubos namin manawaan, O Diyos, ang nais mo iparating sa gabing ito, O Lord God. Pwede po ako, O Diyos, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, at tanging ikaw lang, O Diyos, ang aking may taas, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, ang iyong pangako, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na buong puso po namin, O Lord God, na pinagkakatiwala sa iyo, Lord God.
Ang lahat po ito ibinabalik po namin sa pangalan po ng Jesus namin Diyos. Amen at amen. Tayo po yung magsiupo. Tanong muna po tayo sa buhay ni Abraham. Kung paano po ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa kailang buhay mag-asawa si Isaac. Genesis chapter 11. Si Abraham po, ang tunay na pangalan niya ay Abram at ang kanya pong asawa ay si Sarai. Ang kanya pong magulang ay si Terah. At si Terah po ay nagmula sa angkan ni Shem. At si Shem po ay nagmula sa, ang magulang po niya ay si Noah. Noah, Shem, Terah, Abraham. Si Abraham po ay may asawa. Ang asawa po niya ay Sarai. Si Sarai. Mabasa po natin sa Genesis chapter 11 verse 30. Si Sarai po ay may diferensya po sa kanyang pagkababae. Kung ibig ko pong sabihin ay hindi po pwede magkaanak. Genesis chapter 12. Sa edad po na 75 years old, tinawag po si Abraham ng ating Panginoon. Sinabi po sa kanya, Abraham, isanin mo ang pamilya, ang kanang pamilya mo sa lupa ng Haran at pumunta ka sa lupa na ituturo ko sa iyo. Wala pong pag-aalinlangan, wala pong pag-aatubili. Sumunod po si Abraham sa ating Panginoon Diyos. Isinama po niya ang kanyang pamangkin na si Lot at ang kanyang asawa pong si Sarai. Genesis chapter 13, 14, 15. Maraming pagsubok na dumating sa kanilang buhay mag-asawa. Genesis chapter 16 mga kapatid, 10 taon ang nakakaraan, sila po ay nasa lupa ng Kanaan. Sabihin na po natin mga kapatid na ito pong si Sarai ay nagkulang po ng paniniwala o pananalig sa Panginoon Diyos. Kaya po sinabi niya kay Abraham, dahil sa hindi ako magkaanak, sipingan mo ang aking alipin na si Hagar, na ito po ay taga-Ehipto, upang magkaanak tayo sa pamamagitan niya. At ang nagawa nga po ito ni Abraham, silipingan niya po si Hagar at nagkaroon po sila ng anak na pangalan po ay Ismael. Genesis chapter 17 mga kapatid, sa edad po na 99 years old, tinawag po ng Panginoon Diyos muli si Abraham. Genesis chapter 17 po, verse 5, sinabi po sa kanya, tatawagin kitang the father of our many nation. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At ang magiging pangalan mo ay Abraham. Magkakaroon kayong anak ni Sarai na isang lalaki at dito magmumula ang malaking bansa ng lahi mo. Genesis chapter 17 verse 16. At si Sarai ay tatawagin mong Sarah. Siya po ay magiging ina ng maraming bansa. Genesis chapter 18, 19. Marami rin pagsubok na dumating sa buhay ng mag-asawa. Genesis chapter 21. Sa edad na 100 taon ni Abraham, siguro po si Sarah, kanina po 90 po 91, sinilang po nila ang kanilang anak na si Isaac. Ito po yung pagmumula ng malaking lahi ni Abraham. Amen. Siguro mga kapatid, nagtataka po kayo, bakit nandiyan na? Bakit po ang pamagat? Pamagat muna. Bakit po ang pamagat natin ngayon ay fear of God? Samantalang yung binasa natin, Abraham tested mga kapatid. Amen? Nandun yung pananalig, paniniwala, at matuwid na pamumuhay ni Abraham sa pagsunod sa Panginoon. Pero mga kapatid, habang pinapag-aralan ko po ito, may pinagkaroon po sa akin ng Panginoon Diyos na isang bagay na hinahanap Abraham. Basahin po natin yung Genesis chapter 12. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that your perfect God. Ang tunay na inahanap ng Panginoon Diyos kay Abraham mga kapatid, ay yung tunay na takot sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya pang pamagat po natin ay fear of God, na kung saan po mga kapatid, ay tuturo sa atin ni Abraham kung paano magkaroon ng takot sa Panginoon Diyos mga kapatid. Simulan po natin sa verse 1. Ang una pong ituturo sa atin ni Abraham ay God's call. Sometimes later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Tagalog po. Makalipas po ilang panahon, tinawag po ng Panginoon si Abraham upang subukin at sumagot po siyang, narito ako. Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 21 verse 34, ilang taon na po siya o ilang panahon yata po siya nakatira sa Palestine. At sa pagkakataon po ito, ay muli siyang tinawag ng ating Panginoon upang subukan. Nandun po yung pagsagot ni Abraham na, here I am. Narito ako, Panginoon Diyos. Naroon po yung kagalakan, yung kanyang walang pag-aatubili magot, sapagkat batid po niya sa buhay niya na ang bawat pagtawag ng Panginoon Diyos ay
na ayon sa kanyang kalooban, ito po yung may magandang layunin para sa kanyang mga kapatid. Amen po ba? Tulad po na ngayon, narito kayo, ito po hindi sinasadya. Kayo po tinawag ng Panginoon Diyos. Amen? Sapagkat mayroong magandang layunin na ipapaalam sa inyo ang Panginoon Diyos sa oras na ito. Amen? Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin, ang pangalan ko, pangalan mo, pangalan nating lahat, ay may biyaya at pagkakataon na pinagkaloob ang Panginoon Diyos na mailista sa langit? Amen. Basahin po natin Luke chapter 10, verse 20. However, do not rejoice that spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Amen. Sa Tagalog po dito. Sabi ng brother and friend, Tagalogin natin kasi mahirap sa English. Ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masamang espiritu. Matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Amen. Ngunit mga kapatid, nakasulat niya ang pangalan sa langit, pero may pamantayan po yan. May mga bagay na dapat tayong gawin mga kapatid. Hindi lang po basta-basta na isusulat natin yung pangalan sa langit. Ito po ay mayroong tapat na pagtawag ang Panginoon Diyos. Tapat na pagtawag upang makipag-isa tayo kay Jesus Christ. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 1:19, 1:9. Ayan, lumabas na po lahat. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus Christ na ating Panginoon. Ano po ba yung tunay na pakipag-isa at pakipag-ugnayan sa ating Panginoon kay Jesus Christ? Mga kapatid, ito po yung kilala natin sa ating buhay na si Jesus Christ ang ating daan, si Jesus Christ ang ating buhay, at si Jesus Christ ang katotohanan patungo sa ating Diyos Ama. Amen? At pag kinilala po natin yun, hindi lang po sa listahan yung ating mga pangalan dun sa langit, kundi magiging anak pa tayo ng Panginoon Diyos. Amen? Sabi po sa John chapter 1 verse 12, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Amen? Manalig, maniwala tayo kay Jesus Christ na siya ang daan, katotohanan at buhay. Magiging anak tayo ng Panginoon Diyos. Amen? At dahil anak tayo ng Panginoon Diyos, siyempre lahat ng magulang gusto bigyan tayo ng tahanan. Amen? Amen? Ito sabi diyan ng Panginoon Diyos. Bibigyan po tayong tahanan sa kanyang kaharian. Nawala. Yan. My Father's house has many rooms. If there were not so would I have told you that I'm going there to prepare a place for you. Amen? Sa pagiging anak natin sa Panginoon Diyos, meron pa tayong tahanan sa langit, hindi lang pulistahan. Amen? Alam doon, pinagkakalob niya sa atin ang tahanan para sa atin upang kung tayo maniniwala at maniniwala kay Jesus Christ. Amen? Mga kapatid, kanina po, sinabi ko sa inyo na kung naniniwala ba kayo ng bawat isa sa atin ay nakalista ang ating pangalan sa langit. Naniniwala ba kayo na ang bawat isa sa atin ay mayroong katapusan, may hanggan ang ating buhay, pero wala po ito sa listahan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Amen? Pero sa Bible po, mga kapatid, nandun po yung buhay na walang hanggan. Amen? May example po ako rito, mga kapatid. Batid po natin ang roller ay, wala pang roller 12 inches lang. O metro. 12 inches po ba? Ang metro. Ang buhay po natin parang 12 inches lang. May hangganan, may katapusan. Siguro pag tumanda ka po ng 100 taon, may 100,000 ka. Naswerte ka na. Amen? May pabigay ang gobyerno. Pero dito po sa 12 inches na ito, nandito po yung buhay natin. Dito po masusukat yung ating mga pagsubok sa buhay natin na kung makakilala sa ating Panginoon Diyos. Pag lumagpas po tayo sa 12 inches na yan, ito po yung buhay na walang hanggan. Amen? Kahit po nasa 5 inches ka pa lang, pero nakakilala ka sa Panginoon Diyos, nandito ka po sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Example ko po dito ay, nandito po sa 5 inches ang buhay mo. May ginamit ng Panginoon Diyos, isang instrumento, upang makilala ka sa Panginoon. Ngunit hindi mo siya pinansin, binaliwala mo siya. Dumating po yung pagkakataon na dumating ka na sa 6 inches ng buhay mo, may ginamit na lang ang Panginoon, pero binaliwala mo siya. Dumating po yung 8 inches ng buhay mo, nasa Kuwait ka na. Sa GCI, International Medical Hospital ka na.
At ang head nurse po dito ay si Berlin. Kasi lagi pa siya bibigay sa akin, bro, meron ka dito. Nakita ko si Sis Berlin. Sabi niya, bro, may attendee dyan. May kilala akong papasundo kay Brother Arnel sa Friday upang makilala siya sa Panginoon. Ang kanyang pang in-invite ay umuo. Sige sis, pupunta ako sa Friday. Nung nandun na po ako sa kanila, dumating po yung Friday, sinabi, pag-message sa Sis Berlin, bro, hindi makakapunta, may pupuntahan sila ng kaibigan niya. May gagalaan sila. Mga kapatid, pag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, at hindi po natin nakilala ang Panginoon Diyos, at dumating po yung time na yon, yun po yung pagkakataon mo, sapat kanina po, sabi po sa Biblia, sa ating salita ng Diyos, ang buhay natin hindi nakalista. Yun po yung magbubunga ng, ang kasalanan po ay nagbubunga ng kamatayan. Amen. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Amen? Amen. Makakapunta tayo sa buhay ng walang God kung makakilala tayo sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Amen. Mga kapatid, kapag may mga tao po na ginagamit na instrumento ang Panginoon Diyos sa ating buhay, tinatawag po tayo, tawagan din po natin siya. Kagaya po ngayon, sabihin po natin na, Panginoon, narito po ako, nagpupuri sa iyo. Panginoon, narito po ako, sumasamba sa iyo. Panginoon, narito po ako, handa kang kilalanin sa aking buhay. Sapagkat po sa bawat pagtawag natin sa Panginoon Diyos, tayo po ay maliligtas. Sabi po sa Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya mga kapatid, sa bawat pagtawag ng Panginoon Diyos, kagatulad ng ginawa po ni Abraham, tayo po ay sumagot, narito ako, Panginoon. Amen. Number 2, ang pangalawang ginawa ni Abraham upang lang karoon siya takot sa Panginoon Diyos ay yung surrender ourselves to God. Verse number 2. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him. There's a burnt offering on mountain I will show you. Ito po yung pangalawang inihayag ni Abraham kung paano siya nagkaroon ng takot sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Sinabi niya ng Panginoon Diyos, isama mo ang iyong anak, ang iyong isang kaisa-isa at pinakamahal mong anak, pumunta kayo sa lupain ng Moriah at pumunta kayo sa bundok na ituturo ko at ihandog mo siya para ialis ay handog na susunugin, mga kapatid. Mga kapatid, sa kabila ng kagalakan na pagsagot ng Abraham sa ating Panginoon Diyos, nandun pala yung pagsubok na ibibigay sa kanya, mga kapatid. Yung ihandog yung kanyang anak na si Isaac, mga kapatid. Sa atin bilang magulang, yung anak po natin pag nagkasakit o nasaktan ng iba, tayo po yung unang sasaktan. May po ba? Pero sa oras na to, sa nabasa po natin, si Abraham po, bilang ama, bilang magulang, isinuko po niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon Diyos. Isinuko po niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon Diyos sapagkat batid niya na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng bagay ay may magandang layunin po sa Kanya. Mga kapatid, isa po tayo sa binasa natin kanina na isa po tayo sa mga sindami ng bituin, yung dahil po ni Abraham, at sindami ng buhangin sa dagat. Isa rin po, kung isa sa puso po natin to, isa rin po tayo gusto ng Panginoon Diyos sa oras na to, kabila po ng pagtawag, isa rin po tayo dun sa gusto ng Panginoon Diyos na lumakad sa bundok na itinuro niya, mga kapatid. Gusto po niya na ihandog natin yung ating sarili na makilala siya, mga kapatid. Ngunit kapatid, sa ating paglalakad, ay hindi po natin masabi na 1 kilometro lang to. Tama na to. Ganito na yung pananalig ko. Kasi minsan dumating pa nga pagsubok sa ating buhay. Katulad po ng ating mga pastor, example po ng ating mga pastor. Mga pastor po natin, patuloy silang nag-aaral, patuloy pong hinahandog nila yung kalang buhay at itinuturo po sa atin ng ating mga pastor. Po ba? Si Pastor Roy po, isang instrumentong ginagamit ng Panginoon Diyos. Pastor Roy. Nagkababanggit ba mga makakat ng labi niya. Isa po siyang instrumento ginagamit ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Siguro po pag nakasalaw mo si Pastor Roy, yung dalawa lang kayo. Isa lang po sasabihin ni Pastor Roy sa inyo. Kapatid, ito lang yung gusto kong mangyari. Yung patuloy at sama-sama tayong lumago. Amen? Huwag ko niyo pa kay Pastor Roy yun. Saan ka pong bagsak medyo? Isang bagsak ba na palakpak para kay Pastor Roy? Yan. Diyan pala eh. Mga kapatid, sa paglakad mo natin sa ating Panginoon Diyos,
at nakikita po tayo ng gawa ng kalaban. Nandun po yung gusto niya makilala natin Panginoon Diyos, pero ayaw niya po tayo maglingkod din po ba? Nandiyan po yung mga hindrance. Una po yung pamilya. Kapatid, ikaw na narito ngayon, isa ka sa mga gagamitin ng Panginoon Diyos upang makakilala din yung pamilya mo. Sapagkat naranasan ko po yun. Sabi po ng asawa ko dati, kasal tayo sa ganito, binyag ang anak mo, mga binyag sa ganitong relihiyon, yung buong pamilya mo, nandito sa relihiyong ito. Pero praise God mga kapatid, buong pamilya ko po ngayon born again na. Ito po yung ginamit ng Panginoon Diyos. Tuloy lang po tayo, kung ano po yung tinuturo ng Panginoon Diyos, lumakad po tayo sa bundok na itinuturo niya mga kapatid. At ang pangalawa po dyan, yung ating mga kilala, mga kaibigan, nakapaligid po sa atin. Isa din po sila. Kung sa una lang yan, parang i-encourage ka po nila. Pero patuloy lang po tayo, huwag mo natin silang pansinin. At ang pangatlo po mga kapatid ay dapat po yung ating mga pag-uugali, yung ating pagkilos, baguhin po natin kasi po kung nandun pa rin yun, hindi po tayo makakasunod sa naisang Panginoon na palakarin tayo sa bundok na itinuturo niya mga kapatid. Upang masabi po natin mga kapatid na nahandog natin ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos ay dapat po siya po ang manahan sa ating buhay. Sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. Namatay ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay naaayon sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal at nag-aalay ng buhay niya para sa akin. Amen? Amen. Kaya naman po mga kapatid, kung si Jesus Christ ang nabubuhay sa atin, tayo po ay bago ng nilalang. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here, mga kapatid. Paano masabi na bago na tayo nilalang mga kapatid? Iwanan po natin dati natin pagkatao mga kapatid. Katulad po yung matalas natin pananalita. Minsan po, isang grupo natin, di po ba dati, nakakabigas tayo ng matalas sa pananalita. Pero pag nandun ka na at nakontrol mo ng sarili mo dahil ng banal na Espiritu, sabihin mo, iba na ako, binago na ako. Amen? Baliktad. Ang pangatlo po ay follow the will of God. Ang ituturo po ni Abraham sa atin, ang hinayag po sa atin ni Abraham kung paano sumunod sa ating Panginoon Diyos. Tayo po dyan, verse 3. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him to his servant and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, ito po he set out for the place God had told him about. Mga kapatid, doon po sa nabasa natin, verse 2. Wala po sinabi ang Panginoon Diyos doon na sunod na araw, makalawa, pumunta ka sa bundok na Moriah, maglakad kayong mag-ama. Wala po sinabi doon, wala po tinakdang oras. Pero itong si Abraham po, nung sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya, siguro nung gabi nag-isip siya, anong kahoy yung sisibakin ko? Anong donkey yung dadalhin ko? Ilang servant yung dadalhin ko? Amen? Para pumunta sa lugar na ituturo ng Panginoon Diyos. Nung gabi, nag-isip sila. Sabi dyan, kinaumagahan. Maagang gumising si Abraham, nagsibak po siya ng kahoy, kinaga sa asno, at isinama niya yung dalawa niyang servant. At nagpunta po sila sa itinuro ng Panginoon Diyos. Wala pong pag-ailangan at wala pong pag-atubili, mga kapatid. Amen? Apo. Sa buhay po natin bilang Kristiyano, ganito din po ba tayo? Tunod agad sa pinapautos ng ating mga pastor? Marami pong tatamaan dito. Bible Institute, siguro po yung resibo ko, year 2023 pa. Pero nakarambang ko na pala tapos yung Union with Christ ko. Dahil po sa push ng ating mga pastor. Amen? No? Paano po natin malalaman ang kalooban ng Panginoon Diyos? Sa Old Testament po, malalaman po natin ang kalooban ng Panginoon Diyos pamamagitan din ng salita. Kung paano po tinawag si Abraham ng ating Panginoon Diyos pamamagitan ng kanyang tinig. Nung Old Testament po, gumamit po ang Panginoon Diyos ng kanyang mga anghel. Sa pamamagitan din po ng salita. At sa pamamagitan din po sa panaginip po, kagaya po ni Joseph the Dreamer. Amen? At sa bagong tipan,
Paano ito makikita ang kalooban ng Panginoon Diyos? Sa pamamagitan din po ng salita, ang salita po ay nagkatawang tao. Si Jesus Christ po. Sabi sa John 1:1, in the beginning, in the beginning was the and the word, and the was what? With God, and the word was God. Sa pasimula, nandun ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen? At ang salita ay nagkatawang tao. Amen? Sabi po sa John chapter 1, verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. Naging tao ang salita at namuhay kasama namin. Nakita namin ang kaluwalhatian niya bilang kaysa isang anak ng Ama, puspos ng kagandahan loob at katotohanan, mga kapatid. Yung si Jesus Christ po, mga kapatid, ay nandito sa bundong ibabaw. May tatlong bagay po siyang ipinagkaloob sa atin upang makasunod tayo sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan po ng salita, siya po ay nagkayag ng kanyang salita, ng mabuting salita at mga talinghagang salita. Matthew chapter 13, doon po natin makita. Sa pamamagitan din po ng salita ng ating Panginoon Diyos, siya po ay gumawa ng mga himala, nagpagaling, binuhay niya yung mga patay, kagaya po ni Lazaro. John chapter 11, mga kapatid. At sa pamamagitan din po ng salita, yung propesiya po natupad, Genesis chapter 3 verse 15. Sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, tinapakan ng ating Panginoon si Jesus Christ ang ulo ng ahas, mga kapatid. Amen? At yun po yung ating mga kasalanan. Binitbit pa nyo at tinapakan niya po yung ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas sa tiyak na kamatayan, mga kapatid. Amen? At sa pagkakataon ito, mga kapatid, paano po natin mararamdaman yung kalooban ng Diyos, mga kapatid? Mararamdaman po natin ang kalooban ng Panginoon Diyos pamamagitan po ng kanyang salitang iniwan sa atin. Ito po yung Biblia. Ito po yung binabago yung ating kaisipan upang hindi po tayo yung makasunod sa makamundong galawan. Binabago po nito yung ating kaisipan upang makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Amen? Romans 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His God-pleasing and perfect will. Amen? Huwag ninyong tularan ang pag-uugali sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos na nagbibigay din ng ilaw sa atin lahat patungo sa kalooban niya, mga kapatid. Psalms chapter 119, 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Amen. Sino po dito yung taga-probinsya? Minsan po ay di po nawawalan tayo ng ilaw sa probinsya. Siguro ng kabataan ko po, yung madilim po pagkabigalit po sa kabilang barangay at yung daan po ganun lang. Pag wala ka pong flashlight, mahirapan ka pong makauwi. Amen. Doon din po sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay binibigay sa atin upang makasunod tayo sa kalooban niya. Sa kalooban natin, Panginoon Diyos. Ang flashlight po ay dapat ginagamit sa tamang daan. Amen. Ipasok dito, ipasok sa ating pag-iisip, ipasok sa kalooban. Huwag po ipasok dito, ipasok sa kabila. Ang ibig ko pong ibig sabihin, sa ating pong paglalakad, pag-uwi, papunta sa kalooban ng Panginoon Diyos, dapat po ang flashlight ay pag ganun lang. Diretso lang. Huwag po natin ganyan. Kasi po, pwede po tayo magkasala. Pag ito po'y tumutok sa puno ng mangga, hindi bro, may tatlong manok na nakapato yung kailang mga sanga. Di po ba yung flashlight? Pag kinawa mo sa mata, hindi po papalag yun. Pwede po siyang mahulit, maging tinula. Amen. At ito po ay magiging magkakaroon ka ng pagkakasala. Amen. Kagaya po ng katulad po ng buhay po ni Adam at Eve. Sinabi po ng Panginoon Diyos na andun pa yung kalooban niya, yung salita niya eh. Huwag niyong kakainin ang lahat ng punong kahoy dito. Bukod lang sa isang punong ito na kung saan ito yung kaalaman na alam niya yung mali at tama. Amen po ba? Wala. Ang ginawa po nila, siguro pa yung flashlight nila, pag ganon din. Kaya nasungkit po nila yung puno ng mansanas. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 6 and 17, And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil,
For when you eat from it you will certainly die. Yun. Ang pagkakasala po ay may tiyak na kamatayan. Amen. Kaya mga kapatid, yung kalooban po ng Panginoon Diyos, ang salita po ng Diyos, ay isa puso po natin upang hindi po tayo maligaw. Amen. Mga kapatid, ang pang-apat po na itinuro sa atin ni Abraham upang magkaroon ng takot sa Panginoon Diyos ay yung tiwala po. Trust in Him. Tayo po sa number 5. He said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Amen. Sa kabila po ng pagsubok na ibinigay po ng Panginoon Diyos sa buhay ni Abraham at sa kanyang anak, nandun pa rin po yung pananalig at paniniwala niya mga kapatid na sinabi niya po sa kanyang dalawang servant na dito lang kayo, bantayan niyo itong donkey, pupunta kami doon ng aking anak o si Isaac upang sumamba sa kanya, pero babalikan namin kayo. Pero batid niya po na si Isaac po ay susunugin, handog na susunugin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero andun po yung kanyang buong pananalig na makakasama niya po yung kanyang anak pa uwi. Amen. Sino po dito yung hanggang ngayon ay umaasa po ng buong puso na babalikan siya ng ibang tao para sa kinabukasan nila o para sa ikabubuti nila. Pero ang Panginoon Diyos mga kapatid, kung may konting puwang kanya sa puso mo at hinahanap mo siya, magiging priority niya kapatid. Magiging prioridad ka niya. Katulad po ng 100 tupa na iniwan niya, yung isa po yung nawala. Amen po ba? Basahin po natin. Luke chapter 15 verse 4 and 5. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? 5 and when he finds it, he joyful puts in his shoulder. Amen? Pag nakita ka ng Panginoon Diyos, binalagay sa kalooban, ay sa kanyang presensya, matutuwa mo ang Panginoon Diyos. Hindi ka maghihintay, siya pa ang maghahanap sa iyo, mga kapatid. Kagaya po ng tupa, mga kapatid. Amen? Sa verse po ito, mga kapatid, na binasa natin, makukuha po natin dyan na buong puso po ang pinagkatiwala ni Abraham at ni Isaac yung kanilang buhay. Pinagkatiwala po nila na ang Panginoon Diyos ang magpatakbo nito. Amen po ba? Wala pa silang katanungan, wala pa silang pag-aatubili, mga kapatid. Ang example ko po ito, mga kapatid, ay yung Noah po, mga kapatid. Noong panahon na sinabi ng Panginoon Diyos na gumawa ka ng bangka, ng barko pala, gumawa ka ng barko kasi lilipulin ko yung mga tao kasi matindi po yung kasalanan nila eh. Sinabi po ng Panginoon Diyos na ito yung sukat, ito yung haba, ito yung lapad, ito yung kwarto na gamitin mo. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 6 verse 14 and 16. Pero wala po sinabi ang Panginoon Diyos doon na lagyan mo ng manubela, lagyan mo ng timon. Alam mo po yung timon? Pag ginagawa po ng manubela ay kukuha lang po yung barko. Ipinagkatiwala nila Noah na ang barko na yon sa 150 days na nakalutang sa baha ay wala pong nagtitimon kundi ang Panginoon Diyos. Ipinagkatiwala ni Noah na ang barko na yon nakaangkla o nakipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Siya po nagpapatakbo ng barko na yon. Amen po ba? Ganoon din po sa buhay natin, mga kapatid. Pag may mga pagsubok sa buhay ninyo, pinanghina kayo, nawawala kayo ng pag-asa, huwag ninyong ipagkatiwala sa inyong sariling karunungan at kaalaman. Ipagkatiwala ninyo na ang buhay natin, angkla natin sa Panginoon Diyos na siya magpatakbo nito sapagkat sa Kanya po ang tunay na pag-asa ng ating buhay, mga kapatid. Siya po nakakailam kung ano nakabuti para sa atin lahat. Amen. Katulad po ni Noah na ginawa po niya yung barko. Amen. Mga kapatid, huwag po tayong sumandal sa ating sariling kakayahan. At bagos po ay sumandal po tayo. At ipagkatiwala po natin ito sa ating Panginoon Diyos. Ayan po ba? Sabi po sa Proverbs 3:5-6. Alam ko po, salado na po ito lahat. Trust in the Lord with all your hearts and lean not all your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and shall direct your paths. Amen. Magtiwala ka ng buong puso sa Diyos at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat na iyong ginagawa at ituturo niya ito sa iyo.
Mga kapatid, malinaw po dito na ipinapahayag sa atin ng Panginoon Diyos yung pangako niya na huwag po tayo magtiwala sa ating sariling karunungan at kakayahan, mga kapatid. Si Hari Solomon niya, siya ang sumulat nito eh. Siya yung taong binigyan ng Panginoon Diyos ng pinakamataas na karunungan ay katalinuhan, pero nagtiwala siya sa ating Panginoon, hindi sa kanyang sariling kakayahan. Amen po ba? Amen. Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating sariling kakayahan at sa ating sariling karunungan at wala po ang Panginoon Diyos sa ating buhay, babagsak po tayo. Babagsak po tayo, mga kapatid. At ang kalimitan, sinasabi natin minsan ay, nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya pag wala po yung Panginoon Diyos sa ating buhay, mga kapatid? Amen po ba? Dahil wala sa atin yung pananalig natin sa ating Panginoon Diyos, at ganun po ating salita, nasaan ang hustisya? Minsan po yung iba, naiisip nila, kumuha ng sinulid, itali sa liig, at maghanap ng puno ng kamatis. Amen po ba? Wala po. Pero mga kapatid, kung tayo po ay buong puso nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, buong puso po tayo nanalig sa Kanya, yung lahat po ng bagay na nawala sa atin ay hindi po tayo mabibigo, maibabalik po ng ating Panginoon Diyos. Katulad po sinabi ni Abraham, babalik kami. Amen? Sabi po sa Romans 10:11, sinabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen. Number 5 po. God will provide. Verse number 7 and 8. Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Number 8. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Noong po tayo hindi pa mga Kristiyano, doon po tayo umaasa sa mga pusang gumagano sa pinto. Amen? O kaya sa horoscope na araw-araw tinitingnan natin kung ano yung tatama sa loto. Amen? Pero ngayon mga kapatid, sa ating paglakad bilang Kristiyano, saan po tayo? Kay Abraham o kay Isaac? Si Abraham na buong puso nagtitiwala sa Panginoon Diyos na siya magpo-provide. O si Isaac na habang naglalakad, pasan yung kahoy, patungo sa bundok na pupuntahan nila, itinuruan pa ng Diyos, ay maraming katanungan. Maraming katanungan sa buhay. Saan po tayo sa dalawang yan, mga kapatid? Minsan po sa buhay natin, kaya hindi po tayo nakakausad sa ating pananampalataya sapagkat marami po tayong katanungan, mga kapatid, sa ating buhay. Lord, naglilingkod naman po ako sa iyo. Bakit yung ka-office mate ko, mas siya pa yung promote? Amen? Lord, ang tagal ko po lang nagpipray sa iyo. Bakit hindi po niya ako napapansin? Amen? Lord, nagtatay sa offering naman ako sa iyo. Bakit ganito pala ang sitwasyon ko? Mga kapatid, may mga bagay kasi sa buhay natin na ipinagkakalob na ang Panginoon Diyos, pero hindi po natin pinapansin. Mga bagay na kung saan, ibinibigay na sa atin, na inahanap ng iba, na nasa atin na, hindi pa natin pinahalagan, mga kapatid. Hindi tayo marunong pasalamat sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Hindi tayo marunong tumanggap kung ano yung pinagkalob sa atin ng Panginoon Diyos. Amen, mga kapatid? Sabi po kanina ni Asmi, manalangin tayo, magpilan po tayo, kapagkat ang Panginoon Diyos ay ipagkakalob sa atin kung ano man yung hinihiling natin. Amen po ba? Katulad po sa Alpha, may yes, no, or wait. Amen po ba? Yes! Mga kapatid, ito yung ipinagkalob na sa inyo ng Panginoon Diyos. Pagkat nasa tamang puso't isipan ka na. Ipinagkalob na ito sa inyo ng Panginoon Diyos. Amen? Ito yung pagkakataon na ipinagkalob at binigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. It's open. Amen. Nakaka-relate si Brother Charlon. No. Pagkat ayaw ng Panginoon Diyos, pahamak tayo, mga kapatid, kaya hindi pa niya pinagkakaloob. Amen? Wait. Kasi po, mga kapatid, may magandang bagay na
inahanda po ang Panginoon Diyos para sa ating buhay. Kaya hindi pa niya po ibinibigay. Amen. Mga kapatid, upang tayo po ay makalakad upang makamit po natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, mga kapatid, dapat po hanapin muna natin yung kanyang kaharian, yung kanyang kalooban, mga kapatid. Sabi po sa Matthew chapter verse 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen, mga kapatid. At kapag sumunod po tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos, hinahanap po natin ang kanyang kaharian, dati po yung tamang panahon. Isaiah 60, chapter 22, at the right time, I am the Lord, will make it happen. Amen. Mga kapatid, ito po yung limang bagay na hinayag po ni Abraham para maipakita niya po yung takot sa ating Panginoon Diyos. Sa kabila po nito, may dalawang bagay naman po na ipinagkaloob ang Panginoon Diyos sa buhay ni Abraham. Dalawang katiyakan, mga kapatid. Ang una po, mga kapatid, ay assurance of God promises. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son. Ang isa pong ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa kanya ay yung assurance po, ay yung pangako ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Amen? Nangako siya sa kanyang sarili. Panginoon po natin yan. Panginoon po natin makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Ang nangako kay Abraham, Panginoon natin na siya po ang pinagmulan ng lahat ng bagay, Panginoon na buhay, ang Panginoon po na siya po yung hari, pinakamapangyarihan sa lahat, mga kapatid. May kasabihan nga po tayo na ang utos ng hari ay hindi nababali. Amen? Paano po kaya ang Panginoon Diyos natin, mga kapatid? Siya ang pinakamapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Kung si Haring Dario nga, Haring Dario sa Daniel chapter 6, mga kapatid, natakot sa ating Panginoon Diyos na siya po isang hari, mga kapatid. Noong time po na yun, may kwento ko lang po, noong time po na yun ay, meron po siyang 120 na gobernador at meron po siyang 3 administrador. Napupusuan niya po si Daniel upang mamuno sa tatlong administrador. Amen? Itong 2 administrador, siguro po nainggit dahil po itong si Daniel, siya po yung paborito ni Haring Dario. Kaya po, ang ginawa po ng 2 administrador, umisip po silang paraan para magkaroon ng pagkakasala o magkamalito si Daniel. Ang ginawa po nila, sinabi po kay Haring Dario na ganito, isang buwan po, naggumawa sila ng kasulatan na sa isang buwan, wala pong magsasamba o walang magdadasal sa ating Panginoon. At batid po natin na si Daniel ay hindi po niya maiwasan na tumamba, magdasal sa isang araw 3 beses. Ayun po ba? At sa pagkakataon po na yun, ay pumayag naman si Haring Dario. Ang sabi po na rin tayo, sige, tatakam ko yan. But sabi ko kanina, ang utos ng hari ay hindi nababali. Nakita po ng 2 administrador na si Daniel ay nagdadasal, sumasamba sa Panginoon Diyos. Kaya na po nagsumbong sila kay Haring Dario, mga kapatid. At ng time na yon, kahit labag sa kalooban ni Haring Dario, sapagkat ang kasunduan po na ipapatapon sa kulungan ng leon. Kahit po labag sa kalooban niya, na ipatapon si Daniel, ay pinatapon po niya. Amen. Nung gabi po, hindi po siya nakatulog. Pero nung umaga po, mga kapatid, pinuntahan niya po si Daniel. Dahil sa pananawalan ni Daniel, siya po ay nailigtas. At ipinatupad po ni Daniel na isang hari na dapat magkaroon ng takot ang buong sambayanan sa Diyos ni Daniel. Amen. Sabi po sa Daniel chapter 6 verse 26, I issue a decree that every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God, and is endorsed forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. Amen? Tagalog po, maganda po yan. Inutos ko sa lahat ng tao na sakupan ng ating kaharian, matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Amen? Matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Sapagkat siya ang buhay na Diyos na nabubuhay magpakailanman at ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makapagbagsak nito.
Mga kapatid, doon po sa scripture na binasa natin, andun po yung pangako ng Panginoon Diyos kanina po. Yung, di ba po sabi ni ang Panginoon Diyos na magkakaroon ng anak si Sarah. At batid po natin na si Sarah po ay sa Genesis chapter 11 verse 30 ay isa po siyang may diferensya sa pagkababae. Pero yung pangako po ng Panginoon Diyos ay kailanman hindi nabali. Natupad po yung salita po ng Panginoon Diyos na nagkaanak po sila ng isang lalaki at po si Isaac, mga kapatid. Amen? Wala pong imposible sa Panginoon Diyos pag tayo lumalapit at nananalig sa Kanya, mga kapatid. Amen? Nung nakaraan po, mga kapatid, may mga pinag-aralan po tayo na iba't ibang pangako yung ating pong series. Ito po yun. Sinama ko rin po. Ito po isa. Kailangan hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon Diyos. Never will leave you, never will forsake you. Amen? Ayan po yung nakaraan, yung pinag-aralan po natin na series. The Promise Eternal Life. Ayan po yung mga mga kapatid, hanggang ngayon po, sa sandaling ito, ang pangako po ng Panginoon Diyos ay nasa ating mga kapatid. Kung meron tayong tunay na pakikipag-isa at pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kapatid. Amen. Ang pangako po ng Diyos ay buhay sa ating buhay, mga kapatid. Basta po manalig at maniwala tayo, mga kapatid. Katulad po ni Abraham, nananalig at naniwala sa kanya. Amen. Ang pangalawa pong ipinagkaloob ng Panginoon Diyos ay yung pong assurance of blessing. Sabi po dyan, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Amen. Tunay po mga kapatid na dumami po yung lahi ni Abraham. Isa na po tayo doon. Doon sa sinasabing sindami ng bituin at sindami po ng buhangin sa dagat, mga kapatid. Mga kapatid, sa simula pa lang, nandun na po yung yung pagpapala ng Panginoon Diyos, yung pagpapala po na pag-ibig, yung biyayang pag-ibig na ipinagkaloob kay Abraham. Sa kabila po ng pagsubok na ibinigay po ng Panginoon Diyos sa buhay ng kanyang mag-ama, kung babasahin po natin sa verse 13 po, mga kapatid, di ba sinabi po doon na yung usa doon sa bundok na yung sungay niya doon sa sanga. Amen. Bago pa na mag-umpisa yung pagsubok ng Panginoon Diyos sa ilang buhay, nandun na po yung handog na dapat ihandog yung usa po at hindi po yung buhay ni Isaac, mga kapatid. Sa buhay po natin, ganun din po tayo, mga kapatid. Ayaw po ng Panginoon Diyos na mapahamak tayo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe on Him shall not perish but have everlasting life. Amen. Ganun po yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Ayaw niya tayong masaktan. Ayaw niya tayong mapahamak. Amen. Pero yung kanyang bugtong na anak, ipinagkaloob niya sa ating lahat, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo na siya po umakyat sa bundok na itinuro niya sa atin, mga kapatid. Amen. Mga kapatid, ito po isang biyayang pagpapala na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Noon, ngayon, at magpakailanman, sabi mga Anti-Meds. Sa ating lahat, tayo po ay manalig at maniwala sa ating kay Jesus Christ, mga kapatid, sapagkat walang sino man ang makapagligtas sa atin kundi si Jesus Christ lang, mga kapatid. Acts chapter 4 verse 12. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Amen. Walang sino man ang makapagliligtas sa atin kundi siya lang. Siya lang, mga kapatid. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na binigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Amen. May kasal po yan. Okay, application na po tayo. Mga kapatid,
Number 1 po ay God want us to trust Him. Gusto po ng Panginoon Diyos na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso at hindi sa ating sariling kakayahan at karunungan, mga kapatid. Amen? Number 2, His will for us. Ang Kanyang kalooban ay para sa ating lahat, mga kapatid. May maganda siyang layunin sa bawat isa na narito, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na ikaw ang gagamitin, mga kapatid. Ha? Number 3, God is faithful what His promise, mga kapatid. Tunay na tapat ang pangako ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Maramdam po natin ang Kanyang pagkilos kung magiging tapat din po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Katulad po ng buhay ni Abraham. Number 4, His love is forever bestowed upon us. Amen. Ang kanya pong pag-ibig ay magpakailanman ay pinagkaloob po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay at tapat ang pangako ng Panginoon Diyos sa ating mga kapatid. Ito yung maramdaman natin ang pagkilos po ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Mula noon at hanggang ngayon, mga kapatid. Conclusion ko po, mga kapatid. Do you truly fear God? Meron ka ba talagang tunay na takot sa Panginoon Diyos, mga kapatid? Sa pagharap natin sa Panginoon Diyos, mga kapatid, masasabi ba niya na natitiyak ko na may takot ka sa akin? Masasabi ba ng Panginoon Diyos sa ating buhay yun? Pagharap mo sa Kanya, natitiyak ko ba na mayroon kang takot sa akin? Tanong po natin sa ating sarili yun. Kung mayroon ba tayong tunay na takot sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid? Pangalawa, is there anything you surrender to God? Tayo pong lahat ay lumalakad sa pagiging Kristiyano, sa pagiging anak ng Panginoon Diyos. Ang tanong, mga kapatid, ay meron pang mga bagay sa ating buhay na hindi pa natin naisusuko sa ating Panginoon Diyos. Yung mga bagay na, example ko po ay yung hindi po natin maiwasan yung pagpapatawad. Amen? Yung mga gawain natin na pinauna na hanggang ngayon ay dadala po natin. Amen? Yung mga pagsubok na hindi po natin makalimutan, mga kapatid. Tunay bang naisuko na natin sa ating Panginoon Diyos siya, mga kapatid? Amen? Ito po yung mga katanungang iiwan ko po sa inyo. Tayo po yung manalangin. God bless po sa ating lahat.